Sinabi ng aking anak na si Rico, "Ama, kung ayaw mong magutom, magtrabaho ka." Yan ang pumasok sa aking pandinig sa loob ng aking sariling bahay. Inialok niya akong maging janitor sa kumpanya na ako mismo ang nagtayo. Isang kumpanyang binuo ko mula sa wala. Ang mana ko, tila naglaho na sa kanilang mga mata. Ang 42 milyong piso, baliwala na. Ngunit ang ngiti ko may tinatago. Hindi nila alam ang tunay na laro. Abangan nila. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Don Emilio de la Cruz. 71 taong gulang na ako ngayon. Ipinanganak ako dito sa Cebu City. Akala ko noon, sapat na ang mapalaki ko ang aking mga anak ng maayos, at wala na akong pagsisisihan sa buhay. Ngunit, dumating ang isang araw at doon ko nalaman, may mga bagay na hindi lang basta binibigay at inaasahan mong ibabalik sa'yo. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Isang mainit na hapon, nakaupo ako sa lumang silya sa aking maliit na bahay. Nasa edad 60 apos, 8 ako noon. Nagbabasa ako ng dyaryo, nagpapalipas lang ng oras. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng hangin na dumadaan sa bintana. Maya-maya, narinig ko ang pamilyar na tunog ng isang mamahaling kotse. Alam kong si Rico yon. Ang aking panganay. Bumukas ang pinto, pumasok siya na may ngiti sa labi, ngunit hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Agad kong napansin ang hangin ng pagmamataas sa bawat galaw niya. Umupo siya sa lumang sofa, hindi man lang nag-atubiling itanong kung kumusta ako. Diretsong sabi niya, na parang wala siyang kausap na ama, #, "Ama, may alok ako para sa'yo, #, binitawan ko ang dyaryo. Tumingin ako sa kanya, nagtataka. Nagpatuloy siya, #, sa kumpanya, kailangan namin ng janitor. Simpleng trabaho lang. Dumating ka ng alas 5 ng umaga, linisin ang mga opisina, banyo, ayusin ang mga dokumento. 8,000 piso ang sweldo bawat buwan, #, napatigil ako. 8,000 piso. Ang sarili kong anak, inaalok akong maging janitor sa kumpanyang ako mismo ang nagtayo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lalamunan ko, tila napipi. Napakatahimik sa loob ng silid. Narinig ko ang sarili kong puso na humihigpit. Nagpatuloy si Rico, na may lamig sa boses na hindi ko pa nakita kailanman, #, "Kung ayaw mong magutom, magtrabaho ka. Hindi ka na bata, pero may silbi ka pa rin, #, ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin, parang balaraw. Isang matinding kirot, mas masakit pa sa anumang pinsalang pisikal. Pabigat. Iyon ang tawag niya sa akin. Isang matandang pabigat. Ngunit sa labas, nanatili akong kalmado. Bumalik ang aking pamilyar na ngiti, isang ngiting nagtatago ng maraming lihim. Tumango ako. Isang tango na hindi nangangahulugang pagsuko, kundi isang selyo sa isang planong matagal ko nang inihanda. Hindi iyon isang pagtanggap ng kahihiyan, kundi isang simula ng paglaban. Isang tahimik na paglaban. Para maintindihan nyo kung bakit ko nagawang tanggapin ang ganoong paghamak, kailangan nating balikan ang nakaraang 3 taon. Ang 3 taon na bumago sa lahat. Noong bata pa ako, walang-wala kami. Lumaki ako sa hirap dito sa Cebu. Namatay ang aking ama noong 12 taon ako. Ang aking ina, nagtrabaho ng todo para lang may makain kaming magkakapatid. Madalas, nakakatulog ako ng gutom, nangangako sa sarili na hinding-hindi mararanasan ng aking magiging mga anak ang ganoong hirap. Siguro, iyon ang aking pagkakamali. Ang ibigay ang lahat ng hindi na ituturo ang halaga ng sakripisyo. Iyon ang bumabagabag sa akin ngayon. 40 taon ang inilaan ko sa pagbuo ng Constructora de la Cruz. Nagsimula ako bilang simpleng DIE, nagbubuhat ng sako-sakong semento sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Cebu. Hindi madali. Pinangarap kong makita ang syudad na ito na lumago. Binili ko ang mga lupain na walang gustong bumili, nagtayo ng mga gusali kahit sinasabing baliw ako, at nagbenta kapag nasa tuktok ang merkado. Sa taong 2020, ang Constructora de la Cruz ay nakapagtayo na ng mahigit 200 residential at commercial na gusali. 16 na ari-arian ang pagmamay-ari ko sa mga pinaka-eksklusibong lugar ng Cebu, at mayroon akong bank account na umabot sa 40% apos, ni 2 milyong piso. Lahat iyon, bunga ng pawis at sipag. Katabi ko sa lahat ng iyon ang aking asawang si Elena. Siya ang aking liwanag, ang aking inspirasyon.
Ang aming maliit na upahang kwarto sa downtown Cebu, iyon ang aming unang opisina. Nagluluto siya ng tanghalian para sa akin dahil wala kaming pera para kumain sa labas. Naaalala ko pa ang aming unang proyekto, isang maliit na bahay na nabenta ko sa halagang 50,000 piso. Ngayon, ang bahay na iyon ay nagkakahalaga na ng mahigit 1,000,000 piso. Namatay si Elena 5 taon na ang nakakaraan dahil sa sakit. Malaking bahagi ng puso ko ang nawala kasama niya. Ang aking 3 anak, si Rico na ngayon ay 30% apos, Lee 5 taon, si Carmela na 30% apos, ni 2, at si Miguel na 20% apos, Yi 8, ay lumaki sa kasaganahan. Nag-aral sila sa mga pinakamagaling na universidad tulad ng Ateneo de Manila University. Naglakbay sila sa iba ampersand apos, si ibang bansa, hindi man lang naranasan ang ibig sabihin ng salitang ampersand quote, pangangailangan, ampersand quote, marahil, iyon nga ang aking pagkakamali. Ang ibigay ang lahat sa kanila. Noong nagkasakit si Elena, napansin ko ang isang bagay na nagwasak sa aking puso. Ang aking mga anak, tila bumibisita lang sa ospital kapag may kailangan sila. Ampersand quote, Ama, kailangan ko ng 50,000 piso para sa down payment ng apartment, ampersand quote, sabi ni Rico. Ampersand quote, Ama, pautang naman ng 100,000 piso para sa bago kong bautike, ampersand quote, hiling ni Carmela. Ampersand quote, Ama, kailangan ko ng 70,000 piso para sa aking medical consultation, ampersand quote, sabi ni Miguel, na nag-aral ng medisina ngunit mas gusto pa ring umasa sa aking yaman. Ang bawat kahilingan ay parang saksak sa aking puso. Pagkatapos ng libing ni Elena, gumawa ako ng pinakamasakit na desisyon sa aking buhay. Nagpasya akong ilipat, sa paningin nila, ang lahat ng aking kayamanan sa kanila habang ako ay nabubuhay pa at magtira lamang ng isang maliit na pensyon para sa akin. Ngunit ang totoo, 70% ng aking kayamanan ay nakatago sa offshore accounts sa Hong Kong at Singapore na walang sinuman sa kanila ang nakakaalam. Ito ang magiging pinakamalaking pagsubok sa pagmamahal. Ang mga unang buwan ng aking pagsubok ay puno ng mga pagbubunyag. Inaasahan ko na mahirap, ngunit hindi ko inasahan ang ganito kabilis na pagbabago. Si Rico, na siyang kumuha ng Constructora de la Cruz, ay nagsimulang tratuhin ako na parang isa lamang ordinaryong empleyado. Ampersand quote, hindi ka na pwedeng magdesisyon dito, tatay. Akin na ito ngayon, ampersand quote, sabi niya sa akin isang araw, sa harap ng lahat ng mga manggagawang nagtrabaho sa akin ng ilang dekada. Ang tingin niya sa akin ay hindi na tingin ng isang anak sa kanyang ama, kundi isang amo sa kanyang tauhan. Ang bawat salita niya ay nagpatunay sa aking mga pinangambahan. Si Carmela, ang aking anak na babae, ay tumigil na sa pag-imbita sa akin sa mga pagtitipon ng pamilya. Palagi niyang sinasabi na wala na raw akong mayambag. Ang mga pagtawa at kasiyahan sa aming mga dating pagdiriwang ay nawala. Hindi na ako bahagi ng kanilang mundo. Si Miguel naman, ang bunso ko, ay tuluyan ng naglaho. Abogado siya sa kanyang bagong buhay ng luho na dulot ng aking pinaghihirapan. Ang mga gabi ng pag-aalala, ang mga taon ng pagtitiis para lang may makamit sila, lahat iyon, tila nawala sa isang iglap. Pakiramdam ko, nawalan ako ng mga anak. Nawalan ako ng pamilya. Ngunit may isang liwanag sa aking kadiliman. Si Sofia, ang anak ni Rico, na 16 na taong gulang pa lang noon. Siya lang ang patuloy na bumibisita sa akin tuwing linggo. Ampersand quote, Lolo, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan si tatay sayo, ampersand quote, sabi niya sa akin, na may luha sa kanyang mga mata. Ampersand quote, kayo ang nagtayo ng lahat ng ito gamit ang inyong mga kamay, ampersand quote, ang kanyang pagmamahal at pag-aalala ay nagbigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Dahil sa aking pagpapanggap, lumipat ako sa isang maliit na bahay dito sa isang tahimik na lugar ng Cebu City, na sadyang binili ko para sa misyong ito. Sa paningin ng lahat, isang matandang lalaki na naghihirap at nawalan ng lahat. Pero sa likod ng aking pagpapanggap, mayroon akong mga mata na laging nakamatsyag. Sa mga unang buwan ng pagsubok, napansin ko na ang mga bisita ni Rico sa opisina ay iba na. May mga usapan sa telepono na tila hindi pangkaraniwan, mga salitang hindi ko maintindihan. Nagsimula akong maghinala. Hindi lang kasakiman ang nasa likod ng kanilang mga mata, may mas malalim pa. Ang aking tahimik na pagdaramdam ay unti-unting naging isang matalim na pagnanais na tuklasin ang buong katotohanan. Naku, ang hirap isipin na ang mga anak mong pinalaki mo ng buong pagmamahal ay kayang gawin ang ganoong bagay. Pero, hindi pa rito nagtatapos ang kwento.
May mas malalim. I like din ang video na ito kung nais mong marinig ang buong katotohanan. Maraming salamat sa pakikinig at sana samahan niyo ako sa susunod na bahagi ng aking kwento. Kinabukasan, maaga akong naghanda. Alas 5 ng umaga, naroon na ako sa Constructora de la Cruz. Suot ko ang asul na uniforme ng janitor at may sombrero na bahagyang nagtatago sa aking mukha. Ang dating Eduardo Mendoza na kinikilala ng lahat bilang tagapagtatag, ngayon ay si Don Emilio na naglilinis ng mga sahig. Ang tagabantay sa gabi, si Mang Tonyo, na nagtrabaho sa akin ng 15 taon, ay tumingin sa akin ng may lungkot. Alam niya kung sino ako. #, Don Emilio, #, bulong niya ng kami lang ang magkasama, #, hindi po tama ito. Kayo ang nagtatag ng kumpanyang ito, #, isang mapait na ngiti ang isinukli ko. Huwag kang mag-alala, Mang Tonyo. Minsan, hindi ang nakikita natin ang totoo, isang misteryo ang aking ngiti. Sinimulan ko ang aking unang araw sa paglilinis ng mga banyo. Ang bawat tile, bawat gripo, bawat detalye, ako mismo ang nagplano. Habang nagpupunas ako ng sahig, naaalala ko ang mga gabing ginugol ko sa lugar na ito, nagtatrabaho hanggang alas 3 ng umaga, nagpaplano ng mga proyekto na magbibigay ng milyon-milyong piso. Noong 1995, nang itatag ko ang kumpanya, nagtatrabaho ako sa isang maliit na upahang opisina sa sentro ng Cebu. Ngayon, ako ay janitor sa aking sariling kumpanya. Ngunit ang aking mga mata ay laging nakamatsyag. Habang naglilinis ako sa dating opisina ko, narinig ko ang mga usapan na nagpapahinto sa aking paghinga. Nasa loob si Rico kasama ang 3 lalaki na hindi ko kilala. Nag-uusap sila ng pabulong tungkol sa espesyal na kargamento at pera na hindi lumalabas sa libro, binanggit ng isa sa kanila ang paglalaban ng pera sa pamamagitan ng overpriced na materyales sa konstruksyon, ang aking anak, ang lumaki na may Christian values, ang nag-aral ng administrasyon ng negosyo sa Ateneo de Manila University gamit ang pinaghirapan kong pera, ay ginagamit ang aking kumpanya para sa mga iligal na gawain. Sa gitna ng aking pagkagulat, lihim akong naglagay ng isang maliit na recording device sa loob ng aking uniforme. Sa loob ng 1 linggo, ipinagpatuloy ko ang aking routine sa paglilinis, ngunit ngayon ay may ibang layunin. Ang bawat usapan na naririnig ko, ang bawat dokumento na aksidenteng nakikita ko, habang inilalabas ang mga basura, ang bawat tawag sa telepono na nasasagap ko habang nagva-vacuum ng mga karpet. Lahat ay naitatala sa aking isip at sa maliit na recording device na nakatago sa aking uniforme. Isang Biyernes ng hapon, dumating si Carmela sa opisina ni Rico. Hindi niya ako binati. Sa katunayan, tila naiinis siya sa aking presensya. Bakit nandito ang matanda? Tanong niya sa kanyang kapatid. Siya ang bagong janitor, sagot ni Rico, tumatawa. Nahanap na ni tatay ang lugar niya sa buhay, sana hindi niya naririnig ang ating mga usapan, dagdag ni Carmela, na may tingin ng paghamak. Huwag kang mag-alala, kapatid. Sa edad niya, siguro bingi na siya, tugon ni Rico. Ipinagpatuloy nila ang kanilang usapan na parang invisible ako. Ikinuwento ni Carmela kay Rico na gumamit siya ng peking dokumento para ibenta ang 2 sa mga ari-arian na akala nila ay inilipat ko sa kanya. Ginamit niya ang pera para bumili ng apartment sa Miami sa ilalim ng pangalan ng isang Phantom Company, paano kung malaman ng matanda? Tanong ni Rico. Ano ang gagawin niya? Wala na siyang pera, wala nang kapangyarihan. Bukod pa rito, sabi ni Miguel, maaari na nating isiping ipasok siya sa bahay kalinga ni San Rafael. Nawawalan na siya ng katinuan, sinabi ni Carmela nang walang alinlangang pagsisinungaling. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa aking galit. Kinabukasan, habang naglilinis ako sa main office, nakakita ako sa basurahan ng isang dokumento na nagkumpirma sa aking pinakamasamang hinala. Ito ay isang kontrata sa isang kumpanya sa Mindanao para sa espesyal na serbisyo ng transportasyon na nagkakahalaga ng 2 milyong piso bawat buwan. Ang kumpanya ay hindi nakarehistro sa mga legal na talaan. Alam ko iyon dahil natuto akong mag-imbestiga ng lubusan bago pumasok sa anumang negosyo. Ang kumpanya ko, ang pangalan ko, ay ginagamit para sa mga transaksyon ng isang sindikato.
Ang sama ng loob ko, hindi ko maipaliwanag. Nang araw ding yon, dumalaw si Sofia sa akin, tulad ng dati. Ngunit umiiyak siya. Ampersand quote, Lolo, narinig ko si tatay nakausap sa telepono. Sabi niya, kailangan kang ilipat sa ampersand apos, bahay kalinga ampersand apos, dahil hindi mo na raw kayang alagaan ang sarili mo. Pero maayos na maayos po kayo, ampersand quote, niyakap ko siya ng mahigpit, ramdam ko na siya ang tanging dalisay sa magulong pamilyang ito. Siya ang aking pag-asa. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, Sofia, ampersand quote, sabi ko sa kanya, hinaplos ang kanyang buhok. Ampersand quote, alam ng lolo mo ang kanyang sarili, at malapit mong maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, ampersand quote, iyon ang naging huling patak. Ang aking tahimik na pagdaramdam ay naging isang malamig na determinasyon. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Atty. Ramon Santos, ang aking pinagkakatiwalaang abogado sa loob ng 20 taon, na siyang humahawak sa aking mga offshore investments. Ampersand quote, Don Emilio, sigurado ka ba na gusto mong ituloy ito? Ampersand quote, tanong niya, nag-aalala. Ampersand quote, masigurado ako ngayon, Ramon. Panahon na para matuto ang aking mga anak na ang dugo ng walang respeto ay walang halaga. Ampersand quote, ang aking plano ay nagsisimulang magkaroon ng anyo. Kinabukasan, habang naglilinis ako sa opisina ni Rico, narinig ko ang isang tawag sa telepono na nagpahinto sa aking paghinga. Kausap niya ang isang tao na tinatawag niyang ampersand quote, Kadino, ampersand quote, pinuno ng lokal na sindikato, pinag-ugnay ang transportasyon ng 500 kilo ng pinagbabawal na droga na nakakubli sa sako-sakong semento. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, kuya, ampersand quote, sabi ni Rico, na may pamilyar na tono na nagpatakot sa akin. Ampersand quote, abogado ko ang matanda kong tatay. Nagwawalis lang ng sahig, hindi niya nga alam kung anong araw ngayon, ampersand quote. Pagkababa ng telepono, tinawagan ni Rico si Carmela. Ang sumunod na usapan ang tuluyang nagwasak sa anumang pag-asa ko sa aking mga anak. Ampersand quote, handa na ang paglilipat ng mga ari-arian sa Makati, ampersand quote, sabi ni Carmela. Ampersand quote, ginamit ko ang pirma na pinraktis natin ng ilang buwan. Hindi man lang nagduda ang notaryo na iyon ang tunay na pirma ng matanda, ampersand quote, perfecto. At ang bahay kalinga na binisita mo, ampersand quote, tanong ni Rico. Ampersand quote, ideal. Ang pangalan ay bahay kalinga ni San Rafael. 20,000 piso ang buwanang bayad, ngunit kapag nakapasok na siya doon, magkakaroon tayo ng ganap na legal na kapangyarihan sa lahat. Kausap na ni Miguel si A. Manuel Cruz na magpapatunay ng dementia senile. At kung lumaban ang matanda, kuya, tingnan mo siya. Naglilinis ng banyo na siya mismo ang nagtayo. Malinaw na nawalan na siya ng pag-iisip. Madaling kumbinsihin ang sinumang hukom, ampersand quote, ang puso ko ay nahati sa libu-libong piraso. Ngunit ang aking isip ay napuno ng isang malamig at kalkuladong galit. Hindi ito ang aking mga anak, sila ay mga kriminal na lumaki sa ilalim ng aking bubong. Ang 3 linggo ko bilang janitor ay naging bangungot ng mga pagbubunyad. Hindi lang pera ang usapan. Bawat araw, may bago akong nadidiskubre tungkol sa masalimuot na web ng katiwalian na hinabi ng aking mga anak gamit ang aking kumpanya bilang tago. Hindi lamang ito money laundering. Ito ay isang buong operasyon ng sindikato ng droga, kung saan ang mga truck ng aking kumpanya ay nagdadala ng pinagbabawal na droga mula sa liblib na lugar sa Luzon patungo sa Hilagang Hangganan. Narinig ko mismo ang mga pangalan ng mga politiko, ng mga nasa gobyerno, na sangkot. Isang Miyerkules ng umaga, habang naglilinis ako sa opisina ni Rico, narinig ko ang isang tawag sa telepono na nagpahinto sa aking paghinga. Kausap niya ang isang taong tinatawag niyang ampersand quote, Kadino, ampersand quote, pinuno ng lokal na sindikato. Pinag-ugnay niya ang transportasyon ng 500 kilo ng pinagbabawal na droga na nakakubli sa sako-sakong semento. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, kuya, ampersand quote, sabi ni Rico, na may pamilyar na tono na nagpatakot sa akin. Ampersand quote, abogado ko ang matanda kong tatay. Nagwawalis lang ng sahig, hindi niya nga alam kung anong araw ngayon, ampersand quote, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tinawagan ni Rico si Carmela. Ang sumunod na usapan ang tuluyang nagwasak sa anumang pag-asa ko sa aking mga anak. Ampersand quote, handa na ang paglilipat ng mga ari-arian sa Makati, ampersand quote, sabi ni Carmela. Ampersand quote, ginamit ko ang pirma na pinraktis natin ng ilang buwan. Hindi man lang nagduda ang notaryo na iyon ang tunay na pirma ng matanda,
perfecto, Ang puso ko ay nahati sa libu-libong piraso. Ngunit ang aking isip ay napuno ng isang malamig at kalkuladong galit. Hindi ito ang aking mga anak, sila ay mga kriminal na lumaki sa ilalim ng aking bubong. Nang gabing iyon, pagkatapos ng aking trabaho, nagpunta ako sa isang internet cafe sa sentro ng Cebu. Gamit ang isang anonymous na email account, nagpadala ako ng mensahe kay Atty. Ramon Santos na may partikular na tagubilin. I activate ang Phase 2. Kailangan ko ng mga private investigators, isang forensic accountant, at mga koneksyon sa NBI at INI Anti-Drug Unit. Walang limitasyon sa budget. Pag-uwi ko, nadatnan kong naghihintay si Sofia sa aking maliit na sala, umiiyak ng walang humpay. Lolo, narinig ko ang buong usapan ni na tatay at tita Carmela, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ipakukulong kanila sa bahay kalinga at kukunin ang lahat ng iyong pera, ngunit alam kong maayos na maayos po kayo, niyakap ko siya. Ramdam ko na ang aking apo ang tanging sinag ng liwanag sa bagyong ito ng pamilya. Sofia, anak ko, kailangan mong magtiwala sa iyong lolo. Malapit nang magbago ang lahat, ngunit sa ngayon, kailangan mong kumilos na parang walang alam. Magagawa mo ba yon para sa akin? Opo, lolo, pero natatakot po ako. Iba na po si tatay ngayon. May mga pangit na kaibigan na dumarating sa bahay at nag-uusap ng mga kakaibang bagay. Ang kanyang mga salita ay nagkumpirma sa aking pinakamasamang takot. Direkta nang isinama ni Rico ang pamilya sa kanyang mga kriminal na gawain. Ang araw ng Biyernes ay sumikat ng may sariwang simoy ng hangin, tila nagpapahiwatig ng pagbabago na darating. Gumising ako ng 4:00 ng umaga. Hindi para maglinis ng banyo tulad ng akala ng aking mga anak, kundi para masaksihan ang sandali kung kailan kakatok sa kanilang pintuan ang hustisya. Sinabihan ako ni Atty. Ramon na manatili sa bahay ngayong umaga. Don Emilio, mas mabuti na hindi ka nasa opisina kapag nangyari ang lahat. Darating ang mga ahente ng INI at IN ng 7:00, at ayaw naming isipin ni Rico o ng kanyang mga kasamahan na ikaw ang nagplano ng lahat mula sa loob, mula sa aking bintana. Pinanood ko ang 3 itim na van na tahimik na nakaparada sa iba apos, ni ibang punto sa paligid ng gusali ng Constructora de la Cruz. Ang puso ko ay humampas ng malakas. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-asam. Pagkatapos ng mga buwan ng kahihiyan, sa wakas ay masisilayan ko na ang katarungan. 7:15, tumunog ang aking telepono. Si Detective Tonio Reyes ayon. Don Emilio, nasa loob na sila. Sinubukan ni Rico na tumakas sa likod, ngunit naharang namin siya. Wala si Carmela sa opisina, ngunit mayroon na kaming mga grupo sa kanyang bahay at sa kanyang bautike. Si Miguel ay inaaresto ngayon sa kanyang Peking clinic. At ang mga ebidensya. Nakakita kami ng pinagbabawal na droga na nakatago sa 3 truck na nasa likod bahay. Nakita rin namin ang mga dokumento na nagkumpirma sa mga transaksyon sa sindikato. Haharapin ng iyong anak ang mga federal na kaso para sa drug trafficking, binaba ko ang telepono at nagsali ng isang tasa ng kape, hindi lamang nilalasap ang inumin, kundi pati na rin ang sandali. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang mga kahihiyan, paghamak at pagtataksil. Ngayon, sa wakas, bumabalik na ang balanse ng hustisya. Makalipas ang 1 oras, dumating si Atty. Ramon sa aking bahay na may kumpletong balita ng operasyon. Don Emilio, tagumpay ang lahat. Si Rico ay nakakulong sa kasong drug trafficking, money laundering, at paggamit ng mga yaman na galing sa iligal na pinagmulan. Si Carmela ay inaresto sa kanyang bahay habang sinusubukan niyang sunugin ang mga dokumento. Si Miguel ay nawalan ng malay nang dumating ang mga ahente sa kanyang klinik at nakita ang mga peking file ng Yahya. Si Sofia, ligtas na siya sa Monterrey kasama ang kanyang pinsan. Ipinaliwanag namin sa kanya na may mga problema sa batas ang kanyang ama, ngunit hindi ang kumpletong detalye. Iyon ay para kapag ikaw ang magpasya na ang tamang panahon, umupo ako sa aking paboritong silya, ang silyang dating pinagbabasahan ko ng kwento sa aking mga apo noong maliliit pa sila, at nagmuni-muni tungkol sa nangyari. Wala akong naramdamang kagalakan, kundi isang malalim na kalungkutan na may halong ginhawa. Nakuha ko ang aking dignidad, ngunit nawala ko ng tuluyan ang aking mga anak.
Ampersand quote, Ramon, ngayon, kailangan nating i-activate ang pangalawang bahagi. Gusto kong mabawi ang lahat ng mga ari-arian na ninakaw sa akin at tiyakin na ang bawat pisong inilihis nila ay babalik sa dapat nitong kalagyan. Handa na ang lahat. Si Raquel Santiago ay naghain na ng mga demanda sibil para mabawi ang mga ari-arian. Ang mga bank account ng iyong mga anak ay na-freeze na ngayong umaga. Ang mga ari-arian na illegal na ibinenta ay isinasagawa na ang pag-embargo. Kailangan nilang ibalik ang lahat kasama ang interes, ampersand quote. Kung ku siyan ni NI, la gipti yan lon la isa VLD, tibit ran ya si denini yan ane danilan ti trong sot dan li ran nai. Asi lani kaku angon ni Vin Len nititi tip iles kuinyan, ang aking personal na pahina ng hustisya at pagbabangon. Nawa ampersand apos, lay ang kwentong ito ay magsilbing aral sa ating lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa ampersand apos, tahimik na ama ampersand apos. Sa mga sumunod na araw, inilaan ko ang aking sarili sa pagbawi ng ganap na kontrol sa aking kumpanya. Ang una kong ginawa ay tanggalin sa trabaho ang lahat ng mga empleyado na direktang o hindi direktang kasangkot sa mga iligal na gawain ni Rico. Si Mang Tonyo, ang tagabantay sa gabi, ay isa sa ilang tao na nanatili. Ampersand quote, Don Emilio, ampersand quote, sabi niya sa akin, na may luha sa kanyang mga mata, ampersand quote, alam kong may masamang nangyayari, ngunit natatakot akong magsalita. Kailangan ko ang trabahong ito para suportahan ang aking pamilya, ampersand quote, Mang Tonyo, hindi ka responsable sa mga desisyon ng aking mga anak. Bukod pa rito, ang iyong katapatan sa loob ng maraming taon ay hindi napansin. Mula ngayon, ikaw ang magiging supervisor ng seguridad na may 50% pagtaas sa iyong sweldo. Ampersand quote, ipinakita ko sa kanya na ang katapatan ay may gantimpala. Ang pagbabago sa kumpanya ay radikal. Nag-hire ako ng mga external auditors upang suriin ang bawat kontrata, bawat transaksyon, bawat dokumento. Lahat ng konektado sa mga kriminal na gawain ni Rico ay agad na kinansela, anuman ang mawala sa pananalapi. Naging aking kanang kamay si Mang Tonyo sa prosesong ito ng paglilinis ng kumpanya. Ang kanyang walang sawang katapatan sa pinakamadilim na taon ay nagpakita sa akin na mayroon pa ring mga taong may integridad sa mundong ito. Ampersand quote, Don Emilio, ampersand quote, sabi niya sa akin, ampersand quote, ginawa ninyo ang tama. Ang mga manggagawang ito ay alam na maaari silang magtiwala muli sa kumpanyang ito dahil may lakas kayo ng loob na linisin ang inyong sariling tahanan, ampersand quote. Ang tugon ng publiko ay nakakagulat na positibo. Malayo sa pagiging kinondena dahil sa pagtataksil sa aking pamilya, karamihan sa mga tao ay iginagalang ako dahil sa paglalagay ko ng hustisya sa itaas ng mga ugnayan ng dugo. Ang mga negosyante mula sa buong bansa ay nakikipag-ugnayan sa akin upang humingi ng payo tungkol sa etika sa negosyo. Ang mga universidad ay iniimbitahan ako upang magbigay ng mga panayam tungkol sa mga pagpapahalaga sa pamilya at ang mga internasyonal na media ay gustong idokumento ang aking kwento. Isang hapon, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag mula sa bilangguan kung saan nakakulong si Rico. Ampersand quote, Ama, pakiusap, kailangan kong makausap ka. Ampersand quote, ang kanyang boses ay tila basag, ibang-iba sa mapagmataas na tono na ginamit niya sa akin sa loob ng maraming taon. Ampersand quote, wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Ampersand quote, tugon ko ng may kalamigan. Ampersand quote, Ama, pakiusap, nagkamali ako. Hindi ko kailanman ginusto na umabot sa ganito. Tinakot ako ng sindikato. Sinabi nila na kung hindi ako makikipagtulungan ay sasaktan nila si Sofia. Ampersand quote, ngayon, ikaw ay isang biktima. Ampersand quote, tanong ko ng may pagmamalaki. Ampersand quote, at kailan ka eksaktong tinakot na sabihin sa akin? Ampersand apos, kung ayaw mong magutom, magtrabaho ka. Ampersand apos, kailan ka pinilit na planuhin na ikulong ako sa isang bahay kalinga? Ampersand quote. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nagkumpirma na wala siyang sagot sa mga tanong na yon. Ampersand quote, Rico, pinili mo ang iyong landas. Mas pinili mo ang madaling pera ng krimen kaysa sa matapat na trabaho na itinuro ko sa iyo. Mas pinili mong hamakin ang iyong ama kaysa igalang siya. Ngayon, mamumuhay ka sa kahihinatnan ng iyong mga desisyon. Ampersand quote, ngunit ako ang iyong anak. Ampersand quote, ang aking mga anak ay namatay noong araw na nagpasya silang ipagkanulo ako. Ikaw ay isang kriminal lamang na nagtataglay ng aking apelyido.
quote, ibaba ko ang telepono at hindi na sinagot ang kanyang mga tawag. Sinubukan ni Carmela ang ibang paraan. Ramon, quote, sabihin mo kay Ginang Carmela na ang mga paumanhin ay hindi nakabubura ng mga krimen. Kung gusto niya ng awa, dapat ay naisip niya yon bago pekehin ang aking pirma at planuhin na ipahayag akong wala sa katinuan. Quote, ang pinakamahalagang pagbabago ay nasa aking pang-araw-araw na routine. Hindi na ako bumabangon ng alas 5 ng umaga para maglinis ng banyo. Ngayon, dumarating ako ng alas 8 bilang tunay na may-ari ng kumpanya. Ang mga matapat na empleyado na nanatili ay sinalubong ako ng may tunay na paggalang, hindi ng may awa. Ipinabalik ko ang aking opisina tulad ng dati bago ang pagtataksil. Ang aking desk, ang aking silya, ang mga litrato ni na Elena at ng aking mga apo noong maliliit pa sila. Lahat ay bumalik sa kanyang lugar. Parang nagtapos ako sa isang bangungot na tumagal ng 3 taon. Isang hapon, habang binabasa ko ang mga plano para sa isang bagong proyekto ng pabahay, tumunog ang aking telepono. Si Sofia yon. Quote, Lolo, totoo po ba na nasa bilangguan si tatay? Quote, anak ko, may masamang ginawa ang iyong tatay at kailangan na niyang pagbayaran iyon. Quote, pero matutulungan niyo siya. Marami po kayong pera, hindi po ba? Quote, ang kanyang inosenteng tanong ay nagwasak sa aking puso. Sa kanyang edad, hindi niya lubos na maunawaan ang lalim ng pagtataksil ng kanyang ama. Quote, Sofia, hindi mabibili ng pera ang kapatawaran kapag nasaktan ng husto ang mga taong mahal mo. Hindi lamang ako ninakawan ng iyong tatay, hinamak niya ako, sinuway niya ako, at pinlano niyang saktan ako. Hindi iyon mapapatawad ng pera, quote, at ano na lang po ang gagawin ko. Wala na po akong tatay o nanay, quote, mayroon kang lolo na nagmamahal sa iyo ng higit pa sa kanyang sariling buhay, at sisiguraduhin na hindi ka kailanman magkukulang sa anumang bagay. Kapag umabot ka ng 18 taon, mamana mo ang lahat ng aking itinayo, ngunit sa ngayon, mag-aaral ka, magiging mabuting tao, at matututunan mo na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Quote. Ang usapang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong determinasyon. Hindi lamang ako nakikipaglaban para sa aking dignidad, sinisigurado ko rin ang kinabukasan ng tanging dalisay na tao na natitira sa aking pamilya. Isang Biyernes ng linggong iyon, natanggap ko ang balita na matagal ko nang hinihintay. Ang 3 ari-arian na iligal na ibinenta ni Carmela ay legal na nabawi. Ang mga mamimili na kumilos ng may mabuting pananampalataya ay binayaran mula sa mga frozen na account ng aking mga anak. Nang matapos kong basahin ang legal na ulat, sumandal ako sa aking silya at mumiti sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Hindi lamang naisagawa ang hustisya, naisagawa ito sa tamang paraan. Pagkalipas ng 3 linggo pagkatapos ng mga pag-aresto, dumating si Raquel Santiago sa aking opisina na may isang folder na napakakapal. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay nagpahiwatig sa akin na ang mga natuklasan ay lumampas sa aming pinakamasamang inaasahan. Quote, Don Emilio, ang natuklasan namin sa forensic investigation ay higit pa sa aming naisip. Quote, sabi niya habang inilalatag ang mga dokumento sa aking desk. Quote, ang iyong mga anak ay hindi lamang mga oportunistang kriminal, sila ay bahagi ng isang network ng katiwalian na umaabot sa mga antas ng pamahalaan. Quote, umupo ako at inihanda ang aking sarili sa kung ano ang aking maririnig. Sa loob ng mga dekada, binuo ko ang aking reputasyon sa batayan ng katapatan at sipag. Ang matuklasan na ginamit ng aking mga anak ang aking pangalan para sa mga kriminal na gawain ay parang tinatanggap ang mga saksak sa kaluluwa. Quote, magsimula tayo kay Rico. Quote, patuloy ni Raquel, itinuturo ang isang serye ng mga bank transfers. Quote, ang kanyang pagkakaugnay kay Cadino Vargas ay hindi nagsimula 2 taon na ang nakakaraan tulad ng aming akala. Ang mga talaan ay nagpapakita ng mga pagbabayad na nagsimula 5 taon na ang nakakaraan, nang ikaw ay bahagyang humahawak pa ng kumpanya. Quote, ang pagbubunyag ay tumama sa akin na parang kidlat. Sa huling mga taon ng aking aktibong pamamahala, nang akala ko ay unti-unti kong ipinapasa ang kontrol sa aking mga anak, si Rico ay kasangkot na pala sa mga sindikato ng droga. Quote, ibig mong sabihin, habang nagtitiwala ako sa kanya, ipinagkakanulo na niya ako. Quote, mas masahol pa roon, Don Emilio.
Ginamit ni Rico ang mga koneksyon na binuo mo ng matapat sa mga opisyal ng gobyerno upang mapadali ang mga operasyon ng sindikato. Mga alkalde, inspektor ng mga gawa, hepe ng pulisya, lahat sila ay inakala na gumagawa sila ng pabor sa respetadong si Don Emilio de la Cruz nang hindi nalalaman na sila ay minamanipula ng kanyang kriminal na anak, .. Lumapit si Detective Tonyo Reyes na may nakabukas na laptop, nagpapakita ng mga surveillance photos na nagpalamig sa aking dugo. Don Emilio, regular na nakikipagpulong si Rico kay Cadino sa isang rancho sa Luzon. Sa mga litratong ito, makikita mo kung paano nila pinaplano ang mga ruta ng distribusyon gamit ang mga proyekto ng konstruksyon bilang takip. Bawat gusaling itinayo ng iyong kumpanya ay naging estratehikong punto para sa pag-imbak at distribusyon ng droga. Pinanood ko ang mga imahe, nakaramdam ng pisikal na sakit. Ang aking anak, na tinuruan ko ng mga pagpapahalagang Kristiyano at etikal na prinsipyo, ay nakangiti sa tabi ng isa sa mga pinakatinutugis na kriminal sa bansa. At si Carmela, lumipat si Raquel sa isa pang seksyon ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga internasyonal na transaksyon. Mas sopistikado si Carmela kaysa sa inakala namin. Hindi lamang niya pineke ang iyong pirma para magbenta ng mga ari-arian sa Pilipinas, lumikha siya ng isang kumpletong network ng mga phantom companies sa Miami, Hong Kong, at Singapore. Naglabas siya ng higit sa 120 milyong piso sa pamamagitan ng mga fictitious na real estate investments, ngunit hindi iyon ang pinakamasama, dagdag ni Detective Tonyo. Ibinenta ni Carmela ang pribilehiyong impormasyon tungkol sa mga proyekto ng gobyerno sa mga kalabang sindikato. Kapag nanalo ang iyong kumpanya sa mga pampublikong bidding, ibinubunyag niya ang mga detalye ng seguridad sa mga kriminal na grupo na pagkatapos ay nagnanakaw ng mga materyales o kinikidnap ang mga manggagawa upang humingi ng ransom. Naramdaman ko na parang bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Hindi lamang nila ipinagkanulo ang aking tiwala, inilagay din nila sa panganib ang buhay ng daan-daang inosenteng empleyado. Ilang manggagawa ang nasaktan dahil sa mga pagbubunyag na ito, tiningnan ni Detective Tonyo ang kanyang mga talaan ng may malungkot na ekspresyon. 7 manggagawa ang kinidnap sa huling 3 taon. 5 ang pinalaya pagkatapos magbayad ng ransom. Ngunit 2, Don Emilio, 2 pamilya ang nawalan ng kanilang mga ama dahil ibinenta ni Carmela ang impormasyon na nagpapahintulot sa mga kriminal na planuhin ang perpektong pag-atake. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Hindi lamang ito luha ng kalungkutan, kundi ng purong galit. Ang mga manggagawang iyon ay nagtiwala sa akin. Nagtrabaho sila ng matapat upang pakainin ang kanilang mga pamilya, at ang aking sariling mga anak, ginawa silang target ng mga kidnapper. Alam ng mga pamilya ang katotohanan, hindi ba? Hindi pa namin legal na masasabi sa kanila hanggang matapos ang paglilitis. Ngunit Don Emilio, kapag ito ay lumabas sa publiko, magiging mapanira ito sa reputasyon ng iyong kumpanya. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga gusaling itinayo ko ng may pagmamalaki sa loob ng mga dekada. Ngayon, alam ko na ang ilan sa kanila ay nabahiran ng dugo ng mga inosente dahil sa kasakiman ng aking mga anak. At si Miguel, pakiusap, sabihin niyo sa akin na kahit siya ay hindi kasangkot sa mga pagpatay. Nilinis ni Atty. Nestor Lim ang kanyang lalamunan. Si Miguel ay pumili ng ibang paraan, ngunit kasing kasuklam-suklam din lumikha siya ng isang network ng mga peking clinic na kunwari ay nagbibigay serbisyo sa mga aksidente sa trabaho. Kapag nagkaroon ng tunay na pinsala ang mga manggagawa sa konstruksyon, kinumbinsi niya sila na lumahok sa mga pandaraya sa AS, pinapalaki ang mga diagnosis at pinahahaba ang mga hindi kinakailangang paggamot. Sumasang-ayon ang mga manggagawa dahil nangako si Miguel ng mas malaking kompensasyon, ngunit ang hindi nila alam ay kinukuha niya ang 80% ng perang nakuha sa pandaraya. Bukod pa rito, marami sa mga manggagawang ito ay nagtapos na may adiksyon sa mga kinokontrol na gamot na iligal na inireseta ni Miguel upang panatilihing aktibo ang mga peking record. Ang lalim ng pagtataksil ng aking mga anak ay lumampas sa anumang naisip ko sa aking pinakamasamang bangungot. Hindi lamang nila ninakawan ako ng pera, sinira nila ang buhay ng mga tao gamit ang aking pangalan bilang kalasad. May ebidensya ba kayo ng lahat ng ito? Don Emilio,
ampersand quote, sagot ni Detective Tonyo, ampersand quote, mayroon kaming mga recording, mga dokumento sa bangko, testimonya ng mga biktima. Litreto, phone records, electronic transfers. Mayroon kaming sapat na ebidensya upang panatilihing nasa bilangguan ang iyong 3 anak sa loob ng 30 taon, ampersand quote. Umupo ako muli sa aking desk at binuksan ang drawer kung saan nakalagay ang litrato ni Elena na laging kong dala. Ampersand quote, mahal ko, ampersand quote, bulong ko. Ampersand quote, ang ating mga anak ay naging halimaw na hindi ko na kinikilala. Ngunit ipinapangako ko na ayusin ko ang bawat pinsala na kanilang ginawa. Babayaran ko ang bawat pamilyang sinaktan nila, at sisiguraduhin na ang kanilang legacy ay hindi magpaparumi sa atin, ampersand quote, lumapit si Atty. Ramon at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ampersand quote, Don Emilio, mayroon pa akong isang bagay na kailangan mong malaman. Ibinunyag ng investigasyon na ang iyong mga anak ay nagpaplano ng mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa iyo. Mayroon silang mga peking dokumento upang ideklara kang wala sa katinuan, ngunit inihahanda din nila ang iyong peking testamento, kung saan tila iniwan mo ang lahat sa kanila at dinismana si Sofia. Ampersand quote, ano, ampersand quote, gusto kanilang alisin ng pisikal pagkatapos mong pirmahan ang peking testamento sa ilalim ng pamimilit. Sa ganoong paraan, legal nilang mamana ang lahat at walang makakakwestiyon sa kanilang bersyon ng mga pangyayari. Si Sofia ay may iwan sa kalye, walang pamilya at walang mana, ampersand quote, ang galit na naramdaman ko noon ay higit pa sa anumang emosyon na naranasan ko sa buong buhay ko. Hindi lang nila ako pinlanong patayin, pinlanong din nilang nakawin ang kinabukasan ng aking inosenteng apo. Ampersand quote, mga Ginoo, ampersand quote, sabi ko nang may boses na malamig na parang yelo, ampersand quote, gusto kong ipagpatuloy ninyo ang lahat sa buong bigat ng batas. Walang kasunduan, walang negosasyon, walang pagbabawas ng sentensya. Gusto kong harapin nila ang ganap na kahihinatnan ng bawat isa sa kanilang mga krimen, ampersand quote, sigurado ka, Don Emilio. Kapag umabot ito sa mga korte, imposibleng pigilan ito, ampersand quote, masigurado ako ngayon. Ang aking mga anak ay pinili na maging kriminal. Ngayon, malalaman nila na ang hustisya ay marunong din pumili, ampersand quote. 2 taon pagkatapos maibigay ang huling mga sentensya, nakaupo ako sa terasa ng aking bagong bahay, pinagmamasdan ang ginintuang paglubog ng araw na kumakalat sa Cebu. Sa edad na 70 apos, natutunan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng problema, kundi sa katiyakan na kumilos ng tama sa harap ng mga ito. Si Sofia, ngayon ay 18 taong gulang, ay natanggap sa School of Architecture sa University of San Carlos dito sa Cebu. Ang kanyang unang araw ng klase ay sa susunod na linggo, at ang pananabik sa kanyang mga mata ay nagpapaalala sa akin ng aking kabataan, nang mangarap akong magtayo ng mga gusaling magbabago sa horizon ng syudad na ito. Ampersand quote, Lolo, ampersand quote, sabi niya sa akin habang binabasa ang kanyang mga bagong libro sa arkitektura. Ampersand quote, iniisip ko ang sinabi ninyo sa akin noon, na ang pagtatayo ay hindi lamang pagtayo ng mga pader, kundi paglikha ng mga espasyo kung saan maaaring maging masaya ang mga pamilya, ampersand quote, at anong konklusyon ang nakuha mo sa pagmumuni-muni na yon, ampersand quote, gusto kong magpakadalubhasa sa pabahay para sa mahihirap. Gusto kong magdisenyo ng magagandang bahay, ngunit abot kaya para sa mga manggagawang pamilya tulad ng dating itinayo ni tatay noong pinamamahalaan niyo ang kumpanya ng matapat, ampersand quote. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pagmamalaki, ngunit pati na rin ng lungkot. Naaalala ang mga taon nang si Rico ay nagtatrabaho sa aking tabi ng may lehitimong ilusyon bago sirain ng kasakiman ang kanyang puso. Sa loob ng 2 taong ito, ang Constructora de la Cruz ay nakaranas ng ganap na pagbabago. Hindi na kami ang pinakamalaking kumpanya sa Cebu, ngunit kami ang pinakaiginagalang. Nakapagtayo kami ng 500 pabahay para sa mahihirap, 3 paaralan ng komunidad, 1 libreng ospital ng mga bata, at nagsisimula kami ng isang proyekto ng urbanisasyon ekolohikal na magiging modelo para sa buong Latin America. Opisyal na naging minoridad kong kasosyo si Mang Tonyo, kinikilala ang kanyang walang sawang katapatan sa pinakamahirap na taon. Ang kanyang mga anak ay nagtatrabaho na ngayon sa kumpanya, na nagpapatunay na ang katapatan at sipag ay maaaring maipasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Ampersand quote, Don Emilio, ampersand quote, sabi niya sa akin noong nakaraang buwan, ampersand quote,
tinuruan niyo ako na ang tunay na tagumpay ay sinusukat sa mga pamilyang natulungan mo, hindi sa perang naipon mo, ampersand quote. Ang publiko na pagkilala sa aking desisyon na ipagkanulo ang aking sariling mga anak ay lumampas sa mga hangganan ng Pilipinas. Inimbitahan ako ng Harvard Business School upang magbigay ng panayam tungkol sa etika sa negosyo. Ang Vatican ay nagbigay sa akin ng medalya para sa pambihirang moral na katapangan, at 3 unibersidad ang nagbigay sa akin ng honorary doctorates sa filosofiya. Ngunit ang pagkilala na pinakapinahahalagahan ko ay ang muling paggalang ng mga manggagawa sa konstruksyon sa Cebu. Alam nila na pinili ni Don Emilio de la Cruz ang hustisya sa halip na personal na benepisyo, at iyon ang nagpanumbalik ng tiwala na mayroon pa ring mga negosyanteng may integridad. Isang hapon ng Nobyembre, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang liham mula sa pasilidad ng koreksyon. Galing iyon kay Carmela, isinulat ng may nanginginig na sulat kamay na sumasalamin sa 2 taong pagmumuni-muni sa bilangguan. Ampersand quote, Eduardo, ampersand quote, simula ng liham, iniiwasang tawagin akong tatay. Ampersand quote, alam kong hindi ko karapat-dapat ang iyong atensyon, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi ko nasabi sa panahon ng paglilitis. Sa loob ng 2 taon na ito sa bilangguan, nagkaroon ako ng oras upang isipin ang bawat desisyon na ginawa ko. Sa bawat kasinungalingan na sinabi ko, sa bawat buhay na nasaktan ko, hindi ako humihingi ng iyong kapatawaran dahil naiintindihan ko na may mga bagay na hindi mapapatawad. Ngunit gusto kong malaman mo na sa wakas ay nauunawaan ko ang lalim ng pinsalang ginawa ko. Ampersand quote, patuloy ang liham na nagpapaliwanag kung paano niya ginamit ang kanyang oras sa bilangguan upang mag-aral ng accounting at batas. Sa pag-asang isang araw ay mailalaan niya ang kanyang buhay sa pag-aayos ng mga financial fraud sa. Halip na gawin ito, binanggit din niya na nagsimula siya ng isang programa ng pagtuturo ng pagbasa at pagsulat para sa mga bilanggo na hindi marunong magbasa. Natagpuan ang layunin sa pagtuturo ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ampersand quote, hindi ako nagsusulat, umaasa ng sagot, ampersand quote, pagtatapos ng liham. Ampersand quote, gusto ko lang malaman mo na kahit nawalan ako ng karapatang tawagin kang ama, hindi ko nawalan ng kakayahang matuto mula sa mga mapanirang pagkakamali na ginawa ko. Umaasa ako na si Sofia ay lumaki na alam na hindi kailanman sumuko ang kanyang lolo sa paggawa ng tama. Ampersand quote, pagkatapos kong basahin ang liham, inilagay ko ito sa aking desk nang hindi sumasagot. Hindi dahil sa wala akong naramdaman ng basahin ito, kundi dahil ang mga salita ng walang aksyon ay walang kabuluhan pagkatapos ng napakaraming pinsala. Sinubukan din ni Miguel na makipag-ugnayan sa akin ng maraming beses, ngunit ang kanyang mga liham ay nagpapakita ng mas maraming awa sa sarili kaysa sa tunay na pagsisisi. Patuloy niyang pinangatwiranan ang kanyang mga aksyon bilang mga pagkakamali ng kabataan, sa halip na kilalanin ang sinadya na kalikasan ng kanyang mga krimen. Itinatapon ko ang kanyang mga komunikasyon nang hindi man lang tinatapos basahin. Si Rico, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik pagkatapos magbigay ng impormasyon tungkol sa sindikato. Ipinaalam sa akin ng mga otoridad na ang kanyang pakikipagtulungan ay nagresulta sa pag-aresto ng higit sa 40 kurakot na opisyal at ang pagbuwag ng 3 grupo ng kriminal. Ang kanyang impormasyon ay posibleng nakaligtas ng libu-libong buhay, ngunit hindi nito nabubura ang mga nawala dahil sa kanyang kasalanan. Noong Disyembre, habang kami ni Sofia ay nagdedekorasyon ng aming puno ng Pasko para sa aming bagong tradisyon ng pamilya, nakatanggap ako ng tawag na hindi ko inaasahan. Ampersand quote, Don Emilio, si AC Patricia Morales po ito, psikologo mula sa pasilidad ng koreksyon kung saan nakakulong si Rico. Hiniling niya sa akin na makipag-ugnayan sa inyo upang iparating ang isang napakapartikular na mensahe. Ampersand quote, nakikinig ako, ampersand quote. Gusto ni Rico na malaman nyo na hindi siya humihingi ng kapatawaran o pagbabawas ng sentensya o anumang personal na benepisyo. Gusto niya lang sabihin sa inyo na ginamit niya ang 2 taon na ito upang sa wakas ay maintindihan kung anong uri kayo ng tao at kung anong uri sana siya ng tao. Sabi niya, pagsisisihan niya hanggang sa kanyang huling araw na hindi siya naging karapat-dapat sa ama na mayroon siya. Ampersand quote, ibaba ko ang telepono na nakaramdam ng pagkaantig, ngunit hindi kumbinsido. Ang mga magagandang salita ay madaling sabihin mula sa isang selda ng bilangguan. Ang mahirap ay ang mamuhay ng may integridad kapag mayroon kang lahat ng pagkakataon sa mundo tulad ng ibinigay ko sa aking mga anak. Para sa mga piyesta opisyal, sinimulan namin ni Sofia ang isang bagong tradisyon.
Ang bisitahin ang mga bahay na itinayo namin para sa mga pamilyang mahihirap at makibahagi sa Noche Buena sa ibang pamilya bawat taon. Noong Disyembre na yon, pinili namin ang pamilyang Rodriguez, kung saan ang ama ay isa sa mga manggagawang biktima ng mga kidnapper na pinadali ni Carmela. Quote, Don Emilio, quote, sabi ni Ginang Rodriguez habang nagsasalin ng Ponche Navideno. Quote, nang makidnap ang aking asawa, inakala ko na masama ang lahat ng mayayaman. Ngunit ipinakita niyo sa amin na may mga taong inuuna ang hustisya kaysa sa dugo. Salamat sa inyong testimonya, ang mga kriminal na pumatay sa aking Jose ay nasa bilangguan. Quote, nang gabing iyon, habang kami ni Sofia ay pabalik sa bahay, tinanong niya ako ng isang tanong na matagal ko nang hinihintay. Quote, Lolo, sa tingin po ba ninyo, balang araw ay mapapatawad niyo sina Tatay, Tita Carmela, at Tito Miguel? Quote. Nagmuni-muni ako ng maingat bago sumagot dahil alam kong makakaimpluwensya ang aking sagot sa pananaw sa buhay ng aking apo. Quote, Sofia, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa mga kahihinatnan ng mga aksyon. Maaari kong mapatawad ang personal na sakit na idinulot nila sa akin, ngunit hindi ko kailanman malilimutan ang pinsalang idinulot nila sa mga inosenteng pamilya. Ang tunay na kapatawaran ay nangangailangan na ganap na kilalanin ng tao ang kanyang mga pagkakamali at magtrabaho sa buong buhay niya upang ayusin ang mga ito. Sa ngayon, si Carmela lamang ang nagpakita ng mga pahiwatig ng ganoong uri ng pagsisisi. At kung balang araw ay tunay silang magbabago, kung balang araw ay patunayan nila sa pamamagitan ng gawa, hindi ng salita, na tunay silang nagbago, pagkatapos ay pag-uusapan natin ang kapatawaran. Ngunit ang araw na iyon ay maaaring hindi kailanman dumating, at okay lang din yon. Ang ilang sugat ay napakalalim na ang tanging posibleng paggaling ay ang pagtatayo ng isang bagay na mas mahusay sa ibabaw ng kanilang mga guho. Quote, pagdating sa bahay ng gabing iyon, umupo ako sa aking studio. Napapaligiran ang mga litrato na nagdodokumento ng aking bagong buhay. Si Sofia na nagtapos ng kolehiyo ng may karangalan, ang inaugurasyon ng pediatric hospital na itinayo namin, ang mga manggagawa sa konstruksyon na ipinagdiriwang ang unang anibersaryo ng walang aksidente sa aming mga proyekto, mga pamilyang masaya sa mga bahay na sadyang idinisenyo namin para sa kanilang mga pangangailangan. Binuksan ko ang lihim na drawer ng aking desk, kung saan nakalagay ang huling liham na isinulat sa akin ni Elena bago siya mamatay. Isang liham na hindi ko kailanman ibinahagi sa sinuman. Quote, mahal ko, quote, sabi niya sa kanyang masarap na sulat kamay, quote, alam kong limitado na ang aking mga araw, ngunit ayaw kong mag-alala ka sa akin. Gusto kong mag-alala ka sa ating mga anak. Nakita ko ang mga nakababahalang senyales sa kanila. Sobra ang pagmamahal sa pera, kaunti ang paggalang sa sipag. Kapag wala na ako, kailangan mong maging ama at ina ng sabay. Turuan mo sila na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa iniipon natin, kundi sa ginagawa natin para sa iba. Quote, dumaloy ang luha sa aking mga pisngi habang tinatapos kong basahin ang liham. Nakita ni Elena ang mga senyales ng katiwalian sa aming mga anak bago ako, ngunit namatay siya bago pa niya ako matulungan na itama ang landas. Quote, mahal ko, quote, bulong ko sa kanyang litrato. Quote, sinubukan kong turuan sila, ngunit huli na ang lahat. Gayunpaman, si Sofia ay lumalaki na may tamang mga pagpapahalaga. Siya ang magiging anak na lagi nating pinangarap, quote, nang gabing iyon, habang naghahanda ako para matulog, nakatanggap ako ng tawag mula kay Atty. Ramon. Quote, Don Emilio, mayroon akong mahalagang balita. Gusto ng Komisyon sa Karapatang Pantao na bigyan ka ng pambansang gantimpala sa pagpapahalaga sa sibiko dahil sa pagbubunyag mo ng katiwalian sa kabila ng personal na gastos. Ang seremonya ay gaganapin sa Cebu City, sa presensya ng Presidente ng Pilipinas, quote, Ramon, alam mo ba kung ano ang mas magpapasaya sa akin kaysa sa anumang gantimpala? Quote, ano yon? Quote, na sa loob ng 20 taon, kapag si Sofia ay naging isang matagumpay na arkitekto at nagtatayo ng mga tahanan para sa mga manggagawang pamilya, sabihin ng mga tao, apos. Natutunan ni Sofia de la Cruz sa kanyang lolo na ang tunay na tagumpay ay sinusukat sa mga buhay na iyong pinabuti, hindi sa perang naipon mo, apos, quote, pagkababa ko ng telepono, naglakad ako patungo sa bintana ng aking kwarto at pinanood ang mga ilaw ng Cebu na kumakalat hanggang sa horizon.
Sa kung saan sa syudad na yon ay may mga gusaling may pirma ko, mga pamilyang naninirahan sa mga bahay na matapat na itinayo ng aking kumpanya, mga manggagawang alam na maaari silang magtiwala kay Don Emilio de la Cruz. Alam ko rin na sa malalayong bilangguan ay may 3 tao na minsan kong tinawag na mga anak na humaharap sa mga kahihinatnan ng pagpili ng maling landas. Wala akong naramdamang kasiyahan sa kanilang pagdurusa, ngunit wala rin akong pagsisisi sa aking desisyon. Sa edad na 70 apos, natutunan ko ang pinakamahalagang aral ng buhay, na ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa piso o ari-arian, kundi sa kakayahang matulog ng payapa, alam na ginawa mo ang tama, kahit na ang tama ay ang pinakamasakit. Tama si Sofia nang sabihin niya na ang pagtatayo ay hindi lamang pagtayo ng mga pader, kundi paglikha ng mga espasyo kung saan maaaring maging masaya ang mga pamilya. Sa mga huling taon ng aking buhay, inilaan ko ang aking sarili sa pagtatayo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga gusali, isang legacy ng integridad na mananatili pagkatapos ng aking kamatayan. Habang ako ay nakatulog ng gabing iyon, ngumiti ako, iniisip ang kinabukasan. Mag-aaral si Sofia ng arkitektura, magiging isang pambihirang babae, magkakaroon ng sariling pamilya, at tuturuan niya ang kanyang mga anak na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Ang aking kwento ay nagsimula bilang isang mahirap na tao na nangangarap na magtayo ng mga gusali. Nagtapos ito bilang isang taong mayaman sa mga karanasan na nagtayo ng isang bagay na mas mahalaga, isang bagong henerasyon na alam ang pagkakaiba ng tama at mali. Naganap ang layunin ni Don Emilio de la Cruz sa buhay. Ang kwento ni Don Emilio de la Cruz ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi niyo sa mga desisyon ni Don Emilio? Kayo ba, gagawa ng ibang bagay kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko ang bawat isa niyan. Kung ang kwentong ito ay nagpabago ng inyong pananaw o nagbigay ng malalim na damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like. I-share din ito sa mga taong sa tingin nyo ay makakaramdam din ng katulad na damdamin at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama para hindi nyo mapalampas ang susunod na mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at baka, sa susunod na pagkakataon kayo na ang magiging susunod na tinig ng karunungan.